Good morning, Peace Malolos! Can I get everybody stand up? Move naman kayo paharap. Ramdam natin yung pagmamahal ni Lord today. Alam pa natin yung kasabihan, habang may buhay may? After habang may buhay may? Ayan. Pero pasabi naman sa katabi natin para ma-encourage natin sila na habang may buhay may pag-asa talaga. Araw-araw pinapatunayan ni Lord yan. Yung mga pagkakataon na hindi natin maintindihan yung nangyayari o kaya feeling natin naliligaw na tayo. Pero yun pala, it's all a part of God's plan. Na hindi niya tayo hahayaang malunod. Na habang may buhay, may pag-asa na walang ibang pinanggalingan kundi siya. Para His love is so unconditional and His mercy is so unconditional na parang sabi niya sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of the righteousness we've done, but because of His own mercy. So for today, we are God's testaments of love and goodness. I want you to join us in worshiping and praising Him sa pagkanta nitong chorus natin for today. So, yung I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh hallelujah. praise Him in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Sin was stained on me, shame was running deep, love was filled on Calvary. Oh, hallelujah.
Amen? Amen! The voices mix up with versions of what's right. To take opinions that never stop. Is there all there is to life? Just do what feels good for you, but I see where that could be. There's an empty road that we're walking through, but give us what we need. There is more to life. Don't have to blend it, no need to game it. Jesus is alive. Come out of hiding and alive. Who's with me? Lift your hands and sing. It's the way, the truth, the life. In His name we're free. I've seen devils come alive, not ashamed to sing it loud. I was lost but I've been found, so I live for Jesus now. Who's with me? It's a place where pride can't drive it. Only grace can make a way. It's beyond the fame, all the hate and shame, where His mercy comes to reign. On the cross He laid His life down, but surrender ain't defeat. Holding a secret grace to a life that saves. Jesus has the victory. There's more to life. Don't have to bend it, no need to cave it. Jesus is alive. Come out of hiding and let the light in. Who's with me? Lift your hands and sing. It's the way, the truth, the life. In His name we're free. I've seen devils come alive, not ashamed to sing it loud. I was lost but I've been found, so I live for Jesus now. Who's with me? Who's with me? Who's with me? If you're in need of saving grace, let Jesus make the way. If you believe He breaks the chains, let freedom fill the space. Sing out and cry the voice of life. Let darkness into light. Come on and praise the one who reigns. The name above all names. Who's with me? Sing out and join the voice of light. Let darkness into light. Who's with me? Come on and praise the one who reigns. The name above all names. Who's with me? Who's with me? Lift your hands and sing. It's the way, the truth, the life. In His name we're free. I've seen devils come alive, not ashamed to sing it loud. I was lost but I've been found, so I live for Jesus now. Who's with me? Lift your hands and sing. It's the way, the truth, the life. In His name we're free. I've seen devils come alive,
Pwede po ba sabihin nyo yung katabi nyo? Yung katabi lang natin muna ngayon. God bless you! God bless you! God bless you! God bless you! Yes, dear brothers and sisters, sapagkat tayo ngayon ay nasa isang pagtitipon na kung saan tayo ay isang pamilya. Yung pagbibigay ng biyaya ng Panginoon, yung pagpapala ay para sa ating lahat. Kahit na tayo ay dumating dito na medyo pupuyat-puyat pa, kahit tayo dumating dito masiglang-masigla, kahit na tayo dumating dito na meron tayong dinadalang problema, kahit na dumating tayo dito na meron tayong tanong sa mga puso natin, tayo ay isang pamilya at ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Panginoon ay para sa atin. Amen? Kaya dahil para sa ating lahat ito, ikot tayo sa lahat at sabihin natin, God bless you! 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 Amen. Palababalik natin ang ating Panginoon. Sa dami ng pangangailangan natin sa buhay, kadalasan sinasabi natin, Lord, parang hindi ako karapat-dapat dito sa blessing na ito kasi meron akong nagawang pagkukulang. Pero my dear brothers and sisters, the God of grace is more than enough. Yan ang ating pong Panginoon. Higit sa sapat. Pakisabi sa iyo katabi, higit sa sapat. Kaya yung pangangailangan natin ngayon, mani-mani lang yan, konti lang yan. Sapagkat ang ating Panginoon ay punong-puno, umaapaw ang biyayang nais niyang ibigay para sa ating lahat. Kaya my dear brothers and sisters, anuman yung hiling natin sa buhay, anuman yung pangangailangan natin, anuman yung tanong natin sa buhay natin, bago tayo dumating dito, isuko natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang pagtitiwala na Siya ang magbibigay ng mga biyayang kinakailangan natin. Ng mga tanong, mga sagot sa mga tanong sa buhay natin, na Siya ang magiging gabay natin sa lahat ng pinagdaraanan natin. Kaya my dear brothers and sisters, let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, Amen. My dear brothers and sisters, awitan natin ang salita ng Diyos. Thy word of God. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pagsasaluhan po natin sa araw na ito, yung pinagsaluhan pa rin natin. Kumbaga sa adobo to pangatlong init nitong linggong ito. At syempre ano natin, pagka masarap ang pagkain na pinagsasaluhan, kahit na paulit-ulit yan, ninanamnam natin. Kaya sapagkat sa ikatlong pagkakataon, babasahin muli natin ang mula sa Exodus chapter 34
verse 6 to 7. Kung nakaten po kayo ng mga nakaraan, ito rin po yung ating pong pagsasaluhan sa araw na ito. The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet, He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. My dear brothers and sisters, sabihin natin sa ating sarili, declare natin, I am compassionate. I am gracious. I am merciful. I am slow to anger. I am abounding in love. Mga kapatid, yan yung pinapakilala sa atin na Panginoong ating sinasamba. Yan yung kanyang character. Ipinapakilala niya sa atin. Tanong niyo sa akin, bakit? Para maipakilala din natin siya sa iba. Tayo mga nandirito, unti-unti natin kinikilala ang ating Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataong huminto para malaman natin sino ba yung Diyos na aking pinupuri? Sino ba yung Diyos na aking pinasasalamatan? Sino ba yung aking Diyos na pinag-aalayan ko ng panalangin? Sino ba yung aking Diyos na nagbigay ng mabuting balita na aking nagiging gabay sa bawat araw ng aking buhay? Nais niya na makilala natin siya para maipakilala natin siya. Paano natin siya maipapakilala? Sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at ayon sa pagkakakilala natin sa Kanya. Kung yung ating Panginoon ay compassionate, ganun din sana tayo. At ngayon, my dear brothers and sisters, ang pag-aaralan natin ay yung katangian ng Panginoon. That God is gracious. Diba? Yung pinanggagalingan ng lahat ng mga biyaya. At tayo din, my dear brothers and sisters, ibinibigay sa atin yan. Sapagat tayo ay hindi lamang ginawa bilang kanyang kawangis. Tignan mo nga yung katabi mo. Kamukha ba ni God yan? Diba? Yung physical ay hindi lamang po binuo tayo o ginreate tayo ng ating Panginoon doon sa physical o yung sa wangis niya. Tayo ay ginawa ng ating Panginoon maging sa kanyang katangian. Kaya nga pinapakilala ni Lord ngayon yung katangian niya. Binuo rin tayo ng ating Panginoon upang mabuhay sa kanyang kabanalan. Binuo rin tayo at nilikha ng ating Panginoon upang tayo bilang nandito sa mundo ay magmisyon na ikalat hindi lang ang banal na salita, kundi ang kanyang pagmamahal. Pakisabi sa ating mga katabi, God loves you. Muli, my dear brothers and sisters, awitan natin ang salita ng Diyos. Thy word, O God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Palampakan natin ang salita ng Diyos. Pwede na po tayong maupo. Maraming salamat po sa ating music ministry. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, naka-acoustic setup po yan. Ngayon po, every third Sunday, ay acoustic setup po ang ibibigay ng ating music ministry. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi, minsan po, kami bilang mga servants or bilang mga servants ng feast malolos, meron ding pagod yan. Meron din pagkakataon na gusto namin nakaupo kagaya po ninyo. Kaya pagka third Sunday, gusto po natin yung ating yung full band o yung music ministry, mag-acoustic muna sila. Para yung ibang miyembro ng banda, nakaupo din dito, kumakain din. Diba? Gaya po nung nabanggit ko kanina, sa loob ng 3 linggo, yung pagbasa natin ay iyon at iyon din ang ating binabasa mula nung talk 1. Talk 2 at ngayon Talk 3. Kumbaga sa adobo nga, di ba? Pangatlong init na ngayon. Di ba? Pero, minsan, yung ating pinagsasaluhan na pagkain ay higit pa doon
Nais ng ating Panginoon na yung ating pinagsasaluhan ay maging instrumento para sa isang masarap na salo-salo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Masarap bang katabihan pag kumakain ka? O parang nakikipagtaguan tayo ng pagkain pagkakatabi natin yan kasi kinukuha niya yung pagkain natin. Diba? Tago-taguan ng pagkain. Masarap ba siyang kasalo kasi pwede kayong magkwentuhan, hindi yung paspasan ng kain. Masarap yung pagkain na meron tayong pinagsasaluhang banal na salita, meron tayong masarap na pinagsasaluhang pagkain, pero ang higit sa lahat doon, yung encounter natin ng pagkain. Yun yung pinakamasarap na ginagawa natin. Kaya ako, lagi ko sinasabi, dapat sabay-sabay tayong kumain. At sa pagkain natin, siguraduhin natin nagkakapumustahan tayo at nagkwekwentuhan. Yung minsan po nangyayari, kumakain tayo, pero wala tayong ibuan. Pero dito po sa feast, ang nais po namin, ang feast po ay isang handaan. Ang feast po ay isang kainan. Sa paghahain po natin ng banal na salita, sana po ay bago tayo umuwi, magkakwentuhan tayo at makita po natin kung ano ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. God is gracious. Pakisabi sa iyong katabi, God is gracious. At ito po yung first message po sa atin sa araw po ito. Grace is seeing beauty. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Nakikita mo ba yung kagandahan? Parang yung iba may kilit pa. Ang ganda talaga. Sabi, ang ganda talaga niya, bro. May titig pa. Ay, hindi ka natuturo kung nasa upuan. Pero, ramdam na ramdam mo yun. Grace is elegance and charm. Fantastic beauty. Yung buhay po natin, napakahalaga na nakikita natin yung kagandahan dun sa kapwa natin. Gaya ng nakikita ng Panginoon sa atin. Di ba? But God give us God's eye. Di ba? Yung grace o yung biyaya, ipinapahiram nito sa atin yung paraan ng pagtanaw ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. Yung pagtanaw at pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Yun ang nais ni Lord eh. Parang magbibinata ako. Tingnan, 50 na nung nagbinata. Ang ibig ko lang sabihin, my dear brothers and sisters, you are more than what happened to you. Minsan po kasi, ini-define kagad natin yung ating sarili sa mga kasalukuyang nangyayari sa buhay natin. Halimbawa, may mga pagkakataon, kasalukuyan, dinadaanan mo yung problema. Parang feeling mo, hindi ka karapat-dapat dun sa biyaya ni Lord. Kasi, brother, meron akong nagawang pagkakasala at ang pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Diba? Minsan ay tsaka na ako attend sa feast pag ako'y karapat-dapat na. Kasi kung yun ang naging dahilan natin, malamang wala tayo dito lahat ngayon. Baka nga hindi ako nagsasalita ngayon dito eh. Kasi kung ang iintayin natin ay maging karapat-dapat tayo bago natin tanggapin ang biyaya ni Lord, maging karapat-dapat tayo bago tayo pumasok sa isang community, maging karapat-dapat muna tayo bago tayo maging bahagi ng isang simbahan, hindi tayo makakapasok. Kasi lahat tayo na pumasok dito, nung una, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil sa tayo ay minamahal ng ating Panginoon, yung kanyang pagyakap, sa labas pa lamang, patungo pa lamang dito, ay nararamdaman na natin at tinatanggap na natin, doon pa lamang tayo nararamdaman, nakikita na natin, mahal tayo ni Lord. You are more than your worst mistake. Mahal tayo ni Lord kahit tayo nagkasala. Mahal tayo ni Lord kahit tayo nagkamali. Mahal tayo ni Lord kahit tayo nagkulang. At dahil sa pagmamahal nga na yun, dinala ka dito para dagdagan lahat ng pagkukulang. Itama lahat ng pagkakamali. Patawarin ka sa lahat ng mga pagkakasala. Paunti-unti. Kasi, minsan po, ang akala din naman natin,
pag pumasok tayo dito, instant na. Paglabas natin, tayo ay may halo na sa ulo at wala nang iba pang makakagawa ng pagkakasala at makapagsisira ng araw natin na tayo ay isang napakabanal na tao na. Hindi po. Unti-unti. Pakisabi sa iyong katabi, unti-unti. So napakahalaga po kasi, when God's grace, when God graces you, kung tayo ay pinagpala ng ating Panginoon, He sees beauty in you. Nakikita ng Panginoon yung kagandahan. Di ba? Minsan po, ang akala natin, kapag tayo ay tinatawag at inaanyayahan, naranasan niyo na po ba yung inanyayahan niyo sa face? Ang sasabihin, tsaka na ako pupunta dyan, pag mabait na ako. Kasi parang ang babait niyo doon sa face. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang mabait na ba yan? Mukhang napakabait na, di ba? So nakikita ng Panginoon yung kagandahan sa atin. Kaya po ako kapag nananalangin, sinisimulan ko po kagad ng pasasalamat. Ang aking po panalangin ay ganito po ang lagi at araw-araw. Kung madidinig po ninyo ako na pag pinaglilid ako ng prayer, ito po lagi ang pambukas ko. Lord, thank you for this day. Sa biyayang iyong ipinagkatiwala, lagi ko po ina-acknowledge na ang lahat ng meron ako, ipinagkakatiwala lang ni Lord. Sa pagkakataon na ikay mapaglingkuran. Yan yung unang bahagi ng aking panalangin. Kaya yan ay napakaganda na nakikita po natin. At tayo din po, sa ating pusanang pananalangin sa umaga, kilalanin po natin na ang lahat ng mga biyaya mula sa iyong paggising, pagdilat ng mata, lahat yan ay galing sa ating Panginoon. Kahit na ang nakikita kagad natin, paggising pa lang natin, pagdilat mo, nakita mo yung asawa mo, blessing ba to, Lord? Diba? Yung gano'n na parang pag-inat mo, paglabas mo ng kwarto, nakita mo yung biyanan mo, blessing ba to, Lord? Diba? Pagbaba mo ng bahay, pagpunta mo sa kusina, merong nagluluto, pero parang ang ingay, dadabog-dabog, di ba? Blessing ba to, Lord? But my dear brothers and sisters, nasa sa atin, kung paano tayo nakita ng Panginoon, kung ba tayo ginising, sana'y ganun din ang makita natin sa mga nagisingan natin. Sa mga nakita natin sa kapwa natin, kung paano tayo nakita ni Lord, ganun din natin silang tingnan. Ganon din natin silang kilalanin. Ganon din natin silang mahalin sapagkat doon, higit ay makikita natin, my dear brothers and sisters, kung gaano tayo pinagpapala at minamahal ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Second, grace is stooping down. Yung pagbaba. Di ba? Napakahalaga nung yung pagyuko o pagbaba o yung pagkilala, yung pagkakaroon ng kababaang loob. Ibig sabihin, yun ay bahagi ng kababaang loob. Pero sinasabi, di ba? Ang sinasabi ng ating Panginoon, yung kanyang infinite power, yung infinite power ni Lord na meron siya, yung pagiging banal ng ating Panginoon, at yung pagbibigay ng pagpapala, pinipili ka ng Panginoon. Di ba? Bumababa ang ating Panginoon sa atin, kahit na tayo, di ba? He stoops down to the broken. Sa mga sabihin na po natin, may mga pinagdaraan ng mabibigat na mga pagsubok sa buhay. Bumababa ang ating Panginoon, ang kanyang pagmamahal ay bumababa sa atin kapag tayo ay nanghihina. Bumababa yung ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagmamahal upang tayo yakapin kapag tayo ay nagkakasala. Bumababa ang ating Panginoon at ang kanyang karunungan upang ipaalala sa atin na tayo ay tunay na pinagpala. Bumababa ang ating Panginoon sa atin upang maramdaman ng bawat isa sa atin na merong Panginoong handang yumakap sa atin sa oras ng ating mga pagsubok sa buhay. Literal bang Panginoon ang hahanapin mo na bumaba? Diba? Sabi nga natin, tayo ay ginawa ng ating Panginoon ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang tulad, ayon sa kanyang karakter, ayon sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya't yung katabi mo na yan, tingnan mo nga ulit yung katabi mo,
Medyo tagal-tagalan mo lang ng titig. Siya si Lord. Siya yung representation ni Lord sa buhay mo. Siya yung Lord na yayakap sa iyo sa panahon ay kay mahina. Siya yung Lord na representative ng langit na nagsasabi sa iyo, mahal tayo ng ating Panginoon. Ituloy natin yung aking panalangin. Ang sabi ko, pag ako'y nananalangin sa bandang gitna, Lord, gawin mo akong karapat-dapat. Di ba? May mga pagkakataon na sinasabi natin, Lord, hindi ako karapat-dapat eh. Kaya nga ang panalangin ko, Lord, gawin mo akong karapat-dapat. May pagkukulang man ako, Lord, gawin mo akong pusto o sapat para sa paglilingkod. Sapagkat isang karangalan po, sabi ko nga po sa aking panalangin, isang karangalan na ikay mapaglingkod. Kaya my dear brothers and sisters, sa mga servants po na nandirito, huwag po nating isipin na tayo'y nagsiserve kasi in-invite ako ng aking leader sa ministry. In-invite ako ni Brother Elmer eh. In-invite ako ni Sister Prince. In-invite ako ni Abs. In-invite ako ni Brother Jano. In-invite ako nila Sister Rochi na mag-serve doon sa ministry. In-invite ako nila Sister Pao na maging part. Ano ba ito? Hello. Nakakanta kasi ako nung Friday. In-invite ako na makapag-serve sa Jewels and sa Heroes o saan man tayo dito. Hindi. Ginamit lang sila ni Lord para i-invite na makapag-serve dito sa feast. Kaya kung napapagod ka, diba? Kung napapagod ka, huwag mong idaing. Isuko mo kay Lord. Sapagkat si Lord ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan para patuloy kang makapaglingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mula sa Genesis chapter 33 verse 8. Then Isaac ran to meet him and embrace him, threw his arm around his neck and kissed him, and they both wept. Pareho silang umiyak. Ito si Jacob at si Esau. Di ba? Sila? Kambal. Hindi lang sila basta magkapatid. Sila ay kambal. At nagbigay ng regalo si Jacob sa kanyang kapatid. At ang sabi dito sa Genesis chapter 33 verse 11, please take this gift I have brought you, for God has given very gracious to me. I have more than enough. Pakisabi sa iyong katabi, more than enough. At ang sabi po dito, if you have more than enough, you are more than enough. Kung tayo ay merong higit sa sapat, ikaw ay higit pa sa sapat. At dahil tayo ay higit pa sa sapat, meron tayo ngayong mission. Tanong niyo sa akin ano? Ibahagi sa iba yung sumusobra sa sapat. Hindi ko sinasabing ibahagi sa iba yung natitira sa biyaya mo. Kasi pagka yung natitira sa biyaya mo, ang ibabahagi mo lang sa iba, wala din yun. Diba, kadalasan pagka po tayo ay nagtawag ng mga, anong tawag dito, ng mga relief operation. Diba? Kadalasan po may binibigay ng iba, yung sirang damit. Binibigay ng iba, yung kanyang pinangkasal. Ano nung nasa, ano yun, diba, yung gano'ng mga damit na hindi mo na talaga magagamit. Yung ibinibigay natin doon sa mga tao na wala din magamit. Sa isang evacuation center, minsan po pagka nagsusort kami ng mga bigay na damit, hindi mo rin po naman maisusuot yung bestida na parang pang graduation mo, tapos bibigay mo doon sa evacuation center. Wala naman pong graduation doon para gamitin yung damit na na hindi mo na talaga magamit-gamit. Ang ibigay po natin sa kanila ay yung biyaya ng Panginoon na nag-uumapaw na ibinibigay sa atin. The moment you realize that you're swimming in an ocean of God's grace, you're stop grabbing. Mga kapatid, pinapaalala po sa atin, madalas po, ang hinahawakan nating mahigpit ay yung mga bagay
na kinatatakutan natin mawala. Diba? Sobrang higpit natin doon sa pera. Bakit? Natatakot tayong mawalan. Kaya yun na yung ating dinodiyos. Sobra yung higpit natin kumapit sa isang tao. Pero ayaw niya naman tayong hawakan. Kasi natatakot tayong maiwan. Sobra yung kapit natin sa mga sarili nating plano kasi natatakot tayong mabigo. Mga kapatid, yung sarili mong plano, yan ang magdudulot ng kabiguan sa iyo. Pero ang plano ni Lord, yun ang susundin natin, yan ang maghahatid sa iyo sa tagumpay na hinahangad mo at hinahangad ng ating Panginoon. Palampakan natin. Lagi rin po tayong kumakapit sa ating nakaraan sapagkat tayo ay nahihirapan o natatakot na harapin yung kinabukasan. Bakit? Sapagkat kulang tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Lagi rin po tayo na kumakapit sa kontrol. Yung kontrolado nating mga bagay, doon lang tayo. Kasi natatakot tayong lumabas doon sa ating comfort zone. Pero mga kapatid, nandun ang paglago sapagkat alam natin na nandun ang ating Panginoon. Lumalangoy tayo sa mga biyaya ng ating Panginoon, kaya tayo naman po ay kailangang bitawan na po natin ang ating mga pagkakasala. Bitawan natin yung sobrang pagmamahal sa pera. Bitawan natin yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng sakit dahil sa maling definisyon ng pagmamahal. Bitawan natin yung mga bagay na galit sa mga puso natin sapagkat iyon ang tunay na magpapalaya para sa ating lahat. Number 2, spiritual practices. Ito, achieving your dreams, mga kapatid. And now, admit that some of my dreams will not come true in my lifetime. Meron tayong pinangarap na talagang di natin mararanasan ngayon. Tanggapin po natin yan. Sapagkat yung pinangarap natin ay binuo natin baka nung hindi pa natin kilala na merong Panginoon na nagbibigay ng mas magandang plano para sa atin. Pwede tayo mag-adjust, mga kapatid. Huwag nating pagpilitan yung mga sinasabi nating isinet ko na pangarap. Pwede po ninyong ikonsulta sa ating Panginoon, Lord, ito ba ay naaayon sa iyong kalooban? Kung naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, sisiguraduhin ko, makakabuti yan sa iyo, makakabuti yan sa pamilya mo. Pero kung hindi naaayon sa plano ni Lord, at hindi naaayon sa kanyang kalooban, ang plano mo ay makakasakit yan sa iyo at makakasakit yan sa iyong pamilya. Kaya, my dear brothers and sisters, napakahalaga yung paghinto, yung pag-acknowledge natin kung ano yung plano ni Lord sa atin. Tanong niyo sa akin, paano? Huminto lang muna tayo. Umupo lang muna tayo. Pakinggan lang muna natin ang ating Panginoon at bayaan natin na itama tayo ni Lord sa bawat hakbang ng plano at kalooban niya sa atin. Kung nakakasakit yung plano mo, konsultahin mo si Lord. Ipanalangin mo sa Kanya. Kung yung plano mo ay nakakatapak ng iba, kung yung plano mo para maabot yung pangarap mo ay meron kang ibabagsak na iba, meron kang tatapakan na iba, meron kang sasaktang iba, my dear brothers and sisters, huminto tayo upang konsultahin natin si Lord sapagkat hindi siya biyaya mula sa Panginoon kung makakasakit ng kapwa natin. Amen? Amen. Number 2, ang sinasabi po dito, my dear brothers and sisters, ayon po doon sa Luke chapter 15, verse 22 to 23. Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it.
let's have a feast and celebrate. Familiar po sa atin ito, ano? Di ba? Ito po yung story ng prodigal son. Di ba? Tayo din. Natutuwa si Lord sa mga kanyang mga anak na bumabalik sa kanya. Sino po yung mga first timers po dito? Taas po yung kamay. Ayan. Palakpakan po natin yung mga first timers po natin. Di ba? Yung ating Panginoon ay tuwang-tuwa kapag tayo ay bumabalik sa Kanya. Wine-welcome niya tayo at nagbibigay ng feast. My dear first-timer and feaster. Diba? Nung bumalik ka sa Kanya, nagkaroon ng kainan. At yan ang pangunahin pong gampanin ng feast. Kami po ay natutuwa, kami ay nare-represent natin ang ating Panginoon kapag merong bumabalik sa Kanya, first-timer man siya o muli ay dati nang umattend ng feast at bumalik, natutuwa po kami. Kaya po yung feast ay ginawa para doon sa mga unchurched na unti-unti ay bumabalik sa simbahan. Parang kami ay parang first stop po ito, pagbalik sa simbahan. Tanong niyo sa akin bakit? Kasi may ganito po sa loob ng simbahan. Luke chapter 15 verse 29. Look, all these years I've been slaving for you and never disobey your orders. Yet, you never gave me even young goat so I could celebrate with my friends. Pamilyar po ba kayo? Yung nasa loob ka, papasok ka sa simbahan, yung mga nakatingin doon sa gilid doon. Yan yung dating yung kasala yan. Yung meron din dating ganun. Mas papasok ka po. Buti naman nagsisimba na. Nung nakaraan yan, nakipag-away yan. Habang nag-peace be with you pa, kaaway niya yung kapitbahay niya. Diba? Yan yung mga pagkakataon na minsan, ang hirap pong pumasok ng diretso sa simbahan sapagkat merong mga ganitong mga lingkod na nagsasabi ng lahat ng mga pagkakasala mong ginawa sa labas ng simbahan at nung pumasok ka, mga judger pala sila. Yung susukatin ka, habang ikaw ay lumalapit at bumabalik sa ating Panginoon, unti-unti kang sinusukat at sinasabi sa iyo, binubulong nila sa isa't isa. Ito yung mga pagkakamali niyan. Dati nga yan, ganun. Sa una lang yan. Meron ka pong madidik, sa una lang yan. Dati na, sumimbo pa yan . Dati nga, pabidyan pa ulit yan . My dear brothers and sisters, sa simbahan, may mga naninibugho. Pakisabi sa iyong katabi, naninibugho. Diba? May mga pagkakataon na ano ibig natin sabihin dito? Ang ibig sabihin natin ng naninibugho, nakatingin tayo sa biyaya ng iba. Hindi natin nakikita ang sarili natin biyaya. Kanina, diniklara natin na ang ating Panginoon ay nagbibigay ng biyaya para sa ating lahat. Sapat, umaapaw na biyaya para sa ating lahat. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ba't doon ka nakatingin? Diba? Kadalasan po, may sarili tayong biyaya, hindi natin nakikita, lumalampas sa atin kasi nakatingin tayo sa biyaya ng iba. Meron tayong ref sa bahay, pero nakatingin tayo sa two-door ref ng kapitbahay. Diba? May kotse naman din tayo sa bahay, pero nakatingin tayo sa Mercedes-Benz na kotse ng kapitbahay. Mapagmahal at maganda naman ang ating asawa, pero doon tayo nakatingin sa asawa ng iba. Mababait at mahusay naman ang ating mga anak, pero doon tayo nakatingin sa achievement ng anak ng iba. Nakatingin tayo sa ibang mga biyaya sapagkat tayo'y naninibugho sa mga tao na mayroong material na bagay na yan ang ipinatatama sa atin ng ating Panginoon. Higit nating makita ang mga bagay na kung saan dapat ay meron tayo. Higit nating makita ano ang biyayang bigay sa atin ng ating Panginoon. Anong biyaya ang dapat nating ipagpasalamat. Tingnan mo po yung katabi mo. Siya ang biyayang bigay sa iyo
ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kailangan po nating papasukin yung mga tao na nais bumalik sa ating Panginoon. Kailangan po nating yakapin yung mga tao na kung saan ay nagsabi, Lord, tulungan mo akong makasunod sa iyong kalooban. Kailangan po nating tulungan at akayin yung mga tao pabalik sa Kanya. Mga kapatid, huwag nating husgahan yung mga tao na sa unang pagkakataon dumating muli dito sa Greece. Yakapin natin sila, pakinggan muna natin sila, tapos akayin natin sila pabalik sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot. Minsan po kasi ganito ang nangyayari. Ayaw nating magpapasok sa isang community. Ayaw nating magpapasok muli sa isang simbahan. Ayaw nating muli ay magpapasok. Tanong niyo sa akin, bakit? Natatakot tayong maubusan. Natatakot tayo na kapag pumasok sila, kaagaw ko pa yan. Natatakot tayo na kapag pumasok sila, baka agawan ako ng litsyong handa. Natatakot sila na baka magkulang yung takal ng pansit. Diba? My dear brothers and sisters, sapat ang biyaya. Kaya tayong lahat, unti-unti nating yakapin at gabayan ang ating mga kasama upang muli ay maibalik natin sa pagtitiwala at pagmamahal ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Luke chapter 15 verse 28, My son, you are always with me. Mga kapatid, palagi na tayong kasama ng ating Panginoon. And everything I have is yours. Kaya my dear brothers and sisters, tayo po tayong lahat. My son, you are always with me. Mga kapatid, nung tayo binigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon na bumalik, nung binigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataong muling yakapin, nung binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na muli siyang makasama, huwag sanang dumating sa punto na tayo ay nanibugho. Meron tayong mga kapatid na darating sa lugar na ito, maaaring makatabi mo sa upuan na yan. Kagalit ko to dati eh. Ba't ba nandito to? Sino ba nag-invite dito? Para masisira yung pagkain ko. Lalabas na lang ako. Mga kapatid, kung paano kaniyakap ni Lord nung una kang dumating dito, iparamdam din po natin sa ating mga first-timer, sa ating mga kapatid na nagtutungo sa lugar na ito, na nagnanais na maramdaman ang pagmamahal ng ating Panginoon. And everything I have is yours. Ang lahat ng meron, ang kinikilala nating Panginoon, ang lahat ng yan ay para sa atin. First timer ka man, second timer ka man, third timer ka man, regular attendee ka man ng Feast Mondays. Papapasukin ka namin, yayakapin ka namin, gagabayan ka namin, sasamahan ka namin sa paglalakbay patungo sa ating Panginoon upang ang kanyang kalooban ay higit nating maramdaman. Upang lahat ng mga katanungan sa buhay natin, mas maramdaman natin ang Panginoon sa tabi natin sa pamamagitan ng ating mga kapatid na nandito sa Feast Mondays. Panginoon, linisin mo ang aking puso. Baguhin mo ang aking buhay ayon sa iyong kalooban. Turuan mo akong magsisi ng tunay. Bigyan mo ako ng lakas na talikuran ang aking kasalanan. Panginoon, sa kabila ng aking pagkakasala, tulungan mo akong mamuhay ng karapat-dapat
sa pagmamahal na patuloy mong ibinibigay. My dear brothers and sisters, isuko natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga pinagdaraanan natin sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng mga biyaya na ating pinakita. Biyaya man siya ng pagmamahal, biyaya man siya ng pangangailangan natin sa buhay araw-araw. Biyaya man siya ng pakikipagkaibigan. Biyaya man siya ng pagyakap sa isang kapwa natin na higit na nangangailangan. Amen. There was this song, and it's going around on social media. And probably most of you, especially the millennials, Gen Z, who are active in social media, know. I just thought that this song, it's actually a secular song. This song might be deep sa ating message. And I just want to deliver that message to you. I just want you to imagine Jesus saying this to you. I have built a house where I wait for your return. I always want you to be mine, and not a lesson learned. And I will wait and wait and wait until this city burns. And I will wait and wait and wait and be with what we were. Just want you to know, brothers and sisters, na kahit ano sa tingin nyo na sobrang makasalanan na, if you think that you are unworthy to go back to this place, to Him, right in front of Him, in front of His altar, brothers and sisters, nagkakantay lang siya. It's just waiting for you to come back. There's no amount of your sins, brothers and sisters, na hindi niya i-welcome. He already paid that on that very cross that is in front of us. And with that, brothers and sisters, let's just worship our God and feel His presence right now. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? To return for
Holy Father, to the Son, to the Holy Spirit. Father,